Hello mga kalinga, magandang araw po sa inyong lahat. This is Kuya Jens. Kung bago lang po kayo sa aking YouTube channel, huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe para lagi po kayong updated sa ating mga bagong upload na video. Isang araw na naman po ng pagbabahagi natin ng salita ng Lord. At ngayong araw po mga kalingap ang ating babasahin dahil po special day ngayon, holiday po ngayon. Happy Labor Day po sa lahat po ng ating mga manonood at sa lahat po ng ating mga viewers na mga manggagawa at lahat na nagtatrabaho, mga OFW, mga nagtatrabaho sa ibang bansa, nagtatrabaho sa Pilipinas at sa lahat po ng mga manggagawa nating kababayan. Happy Labor Day po sa inyong lahat. At ayan, ang babasahin po natin doon ay special dahil po ito po ay konektado po sa Labor Day po. Itong babasahin natin ngayon sa salita ng Panginoon na nasa Colossians po, chapter 3, verse 23 to 24. Ayan. Pero pwede rin natin basahin mamaya yung 22 kasi parang medyo connected na rin po siya mga kalingap. Pero bago yan mga kalingap, magbabahagi muna po ako sa inyo ng experience ko po bilang isang manggagawa para po sa ating mga manggagawa dyan na patuloy na nagsusumika, patuloy na nagtsatsaga at nagsasakripisyo para sa pamilya, para sa mga mahal sa buhay, para sa pangarap. Ay saludo po ako sa inyong lahat dahil kahit po tayo naranasan po natin maging isang manggagawa noong po mga unang taon po, yung mga unang taon at mga sumunod na taon after kong graduate ng college, after kong pumasa sa isang board exam, bilang isang electrical engineer po, ay tayo po ay nakapagtrabaho. Unang company po na napasokan ko ay sa Quezon City, yung EEI Corporation. So shout out po sa mga taga EEI Corporation po, isang general contractor po na mga gumagawa ng building, infrastructure, high-rise, at iba pa, mga planta, gumagawa po sila ng planta at nasa din po tayo sa mga projects tulad sa Toledo City, Cebu. Nasa din po tayo dyan. Halos ilang buwan din po tayo dyan sa Toledo City, Cebu. At ayun nga po, nasa din po tayo sa ilang building po sa BGC, na nakapag-OJT rin tayo sa building sa Makati. At na-assign din tayo. Pinakamatagal ko na pong na-assign din dyan sa MRT7 sa Commonwealth. Dyan po tayo na-assign. Specifically po, yung mga hinawakan ko po dyan, yung station ng Tandang Sora, Don Antonio, Batasan. Ayan, shoutout po sa mga taga Quezon City and sa mga taga Commonwealth. Kaya, naging magagawa rin po tayo dyan bilang isang safety engineer po. At naranasan po natin na magtrabaho na talagang tirik ang araw, maghapon sa construction, alikabok, init. May nangyari pa nga dyan, hindi inaasahang pangyayari na aksidente po tayo dyan ng isang lasing na nagmomotor. Na-aksidente po tayo dyan nung night shift pa ako. Grabe, talagang hindi ko makakalimutan yung experience ko dyan. At naranasan ko rin magpasko nang hindi umuwi ng probinsya, hindi umuwi dito sa Bicol. Naranasan ko mag-birthday na hindi kasama ang mahal sa buhay, ang pamilya. Naranasan ko pong magbagong taon na nasa kwarto lang habang nag-celebrate ng New Year's. Nasa kwarto kasi nasa malayo po ako noon, nasa Cebu yata ako noong time na yun. So ayun, talagang kaya naunawaan ko po yung sakripisyo po na ginagawa ng ating mga manggagawang Pilipino. Kaya saludo po ako sa inyo, sa lahat po na patuloy nagsusumikap at nagtitiis, nagsasakripisyo para sa kanilang mga mahal sa buhay at sa kanilang mga pangarap. So ngayon po, ang babasahin po natin ay Colossians 3 verse 23 and 24. Pero isama na rin po natin yung 22. Ito po yung mabuting relasyon sa kapwa. Sabi po dito, sundin nyo sa lahat ng bagay ang mga amo nyo dito sa lupa, hindi lang dahil nakatingin sila at nais ninyong malugod sila sa inyo, kundi gawin ninyo ito ng buong puso at may takot sa Panginoon. So pinag-uusapan po natin dito integrity. Integrity po sa trabaho, napakahalaga po. Sa kahit anong trabaho, napakahalaga po ng integrity. Yung kahit walang nakakita, kahit walang nakatingin, ay ginagawa po natin ng mabuti yung trabaho po natin. Verse 23, anuman ang gawin nyo ito ng buong katapatan, na parang ang Panginoon ang pinaglilingkuran nyo at hindi ang tao. Alam naman ninyong may gantimpala kayong matatanggap sa Panginoon dahil si Kristo na Panginoon natin
ang siyang pinaglilingkuran nyo. Ang Diyos ang nagpuri sa pagkabasa ng kanyang salita. So ayan po mga kalingap, napakaganda po ng tama-tama po sa Labor Day itong binasa nating Bible verse ngayon, na napakahalaga po ng integrity at yung pagiging matapat po natin sa trabaho po natin, na kahit walang nakatingin, walang nakakakita, ay ginagawa po natin ng tama yung ating trabaho at yung mga pinapagawa po sa atin ng ating employer o ng ating amo po dito sa lupa. Kasi tulad po ng ginagawa po natin dito, ay parang ang Panginoon na rin ang ating pinaglilingkuran. Kaya napakahalaga po na kung paano po natin ino-honor or nire-respeto po yung ating Panginoon, ay ganoon din po yung pagiging matapat po natin sa ating mga trabaho. Minsan po may mga bagay lang na talagang sinusubok ka rin. Naranasan natin yan. Sinusubok yung pasensya mo sa trabaho, sinusubok madalas may mga employer na parang hindi magandang pag-uugali, pero susubukin ka. Yung katatagan mo, yung tigas ng dibdib mo, yung patience mo, yung timpi mo ng pasensya mo, talagang may stretch. Talagang titibay ka eh. May mga trabahong ganyan, merong mga employer at may mga boss na ganyan, pero sabi nga ay kasama natin ang Panginoon. Ang Panginoon ang ating pinaglilingkuran sa lahat ng ating ginagawa, at ang Panginoon din ang mag-iingat sa atin, ang Panginoon din ang gagabay sa atin, ang magpoprotekta sa atin sa anumang mga ginagawa po natin. Kaya napakahalaga rin po mga kalingap, lalong-lalo na sa mga kababayan po nating nasa ibang bansa, mga OFW na malalayo po sa pamilya, na may mga iba-ibang lahing pinaglilingkuran or amo, ay napakahalaga po talaga na first thing in the morning po, wag po natin kakalimutan na kahit anumang busy po natin, at sa lahat na rin po ito, sa lahat ng manggagawa ito, anumang busy natin po mga kalingap, anuman yung pagmamadali natin na magawa agad yung pinapatrabaho sa atin, wag po natin kakalimutan palaging unahin ang Panginoon, para palaging guided po tayo, palagi po tayong manalangin ng wisdom, para yung wisdom, yung karunungan natin ay hindi lang dahil sa ating sarili, kundi po dahil ang Panginoon ang nagbigay sa atin ng karunungan na magagamit po natin sa buong araw ng ating pagtatrabaho. At syempre napakahalaga rin po na humingi tayo ng proteksyon, hindi lamang sa ating sarili, kundi po pati sa ating mga pamilya na naiwan sa Pilipinas o nasa ibang lugar. Kailangan po ipanalangin din po natin ang proteksyon ng Panginoon sa ating sarili at sa ating mga mahal sa buhay. At napakahalaga po na yung integridad talaga, yung katapatan sa trabaho ay gawin po natin, dahil ang Panginoon po ang magre-reward sa atin kapag nakikita po niya talagang ginagawa po natin ng tama yung ating trabaho. Meron nga pong salita din dito sa Bible yung kung ikaw ay mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay, mapagkakatiwalaan ka sa malaking bagay. Kaya kung sa tingin po natin na parang simple pa lang po yung trabaho natin, or yung position po natin ngayon ay nasa medyo mababang position pa, pakita po natin na deserve po natin, na kaya po nating i-handle yung trabaho natin, para mabigyan din po tayo ng mas malaking role, mas malaking posisyon, at mas maganda syempre yung reward o yung sweldo na maaari nating makamtan kapag ginawa po natin ng maayos yung ating trabaho. So yun lamang po mga kalingap, and sa lahat po ng aspect ng buhay, napakahalaga po na sa lahat ng ating ginagawa, ang Panginoon po ang ating itinataas. So yun lamang po, at maraming po salamat sa panonood. Sana po may napulot po tayong aral, at nawa po ay maibahagi rin po natin to sa ating mga mahal sa buhay at sa ibang mga kakilala po natin. God bless po mga kalingap, and Jesus loves you. Happy Labor Day mga kalingap. God bless.